English po, as the Lord has prospered you. Yung prospered, ginhawa nga yun. Pinaginhawa ka ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw ay ano? Unlad. At wala naman sa atin magpapagsasabi na hindi tayo unlad. Pag hindi tayo unlad, backward tayo. Backward ang lakad natin yan. Diba yung age nga ang kala natin, umuunlad din mula sa grade. Yung pag-aaral nga natin mula sa grade 1, no? Hanggang sa grade 6, no? Ngayon, ano nga? Nag-advance pa nga eh. Una, K1 ka, K2, no? Ma-advance ka, di ba? K3, K4, o K5, ma-advance ka eh. Umuunlad ka eh. Di ba? O, tapos K6, pagdating mo ng K9, aso ka na. And then, ibig sabihin, ang tao, walang tao hindi umuunlad. Ang tao laging nagpo-progreso. Kaya pag hindi ka nagpo-progreso, may problema ka sa buhay mo. Tamad ka. Diba? At habang pinauunlad ka ng Diyos, dapat umuunlad rin yung ano, ang iyong ibinibigay sa Kanya. Hindi naman para sa Kanya yun eh. Kasi nga ito ay para sa ano, paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa. Ayon sa pangangailangan. Opo, ayun, nakalagay doon. Halimbawa, tayo, magamit tayo ng kuryente. Halimbawa, 200 sa loob ng isang buwan. Kaya magbuli natin hindi umaabot ang 200 sa isang buwan. Hindi natin. Di lagi may deficit tayo. Yun, nga po yun. Kasi, kaya pinakailangan, ayon sa pangangailangan, di nagdagan mo yung bibigay mo. Yun nga po yun. Hindi lang sa ano, ayon sa pangangailangan, ayon sa pag-unlad mo pa rin. Di ba? Muunlad ka eh. Tapos may pangangailangan, dapat matugunan po yun. Nakuha natin yun, dapat mangyari yun kasi yun ang gusto ng Panginoon. So, hindi ko po itinuturo ito dahil para sa aking sarili. Na kayo magbigay ng abuloy para kahit gano'n dumami yung abuloy niya, hindi naman ako, wala akong labot eh. Hindi ako nakikialam sa abuloy, di ba? Ang napupunta lang sa akin kung ano yung pinagpasahan yung ibigay sa akin at yung binibigay ninyo naman po sa akin ay para naman sa aking gawain. Nakuha natin yan? At tungkulin niyo rin naman po yun yung napag-aralan natin nakaraan na yung pangangaral ay Ebanghelyo ay dapat masustentuhan. So makikita natin pag-aabuloy, sabi, as the Lord has prospered him. Ibig sabihin, kung patuloy kang umuunlad, patuloy dapat umuunlad rin yung itong binibigay para sa gawain ng Panginoon. Kasi kung hindi, walang nangyayari. Kaya nga, kumisan, kagaya nito, yung mga churches dito sa Pilipinas, ay nagiging dependent na doon sa ibang lugar. Na yung mga taga-ibang lugar, pagpunta rito, bossing-bossing. Pinakikilaman yung ating affair. Kasi nga, walang magawa si preacher, kasi nga, si preacher, doon siya nakikinabang at yung kanyang tinuturuan, hindi naman nakapagbibigay o nakapag-ano, nakatakot rin siya, di ba? Kaya, nakukontrol siya. Pero bawat congregation, iba pa yun, naiba tayo, sa pag-aabuloy, mamaya sa preacher yun. Sa pag-aabuloy, dapat yun ang gawin natin. Sa preacher, ganoon rin naman. Siyempre, kailangan may tutunan rin tayo sa ating preacher. At kumisan, dito rin natin kinukuha sa ating abuloy, yung binibigay natin sa preacher. Bukod doon sa ating mga personal na binibigay. So, yun po yun. Kung tayo magbibigay, may panuntunan ng Diyos. Kung paano ka pinaunlad, doon ka magbigay. Kasi kung hindi ka naman umuunlad, hindi naman ine-expect ng Diyos na magbigay ito eh. Kung hindi ka umuunlad. Pero kahit na hindi ka umuunlad, gusto mo magbigay, tinatanggap ka po yun. Pero kung hindi ka naman umuunlad, natural, hindi naman na-expect ng Diyos na
Pero, saan ka sa parting yun? Gusto mo ba na hindi ka umuulan para hindi ka magbigay? O gusto mo umulan ka na ang sarap magbigay? Di ba? So, yun po yung, nakita niyo sa Macedonia, hindi na kanina kaya magbigay. Pinilit pa nila si Apostol Pablo. Ito gusto na ibigay ito eh. Kahit na hindi na nila kaya magbigay. Sapagkat sila ay mahirap pa sa mahirap. Ito yung poverty line. Andito pa sila. Tinatawag na below poverty line. Yung Macedonia. Pero nagbigay sila. Kasi alam nila, ang kanilang pagbibigay ay hain na nakalulugod sa Panginoon. Totoo po yun. Sila po ay below poverty line. Tingnan nyo, basahin na lang po natin bago natin maipagpatuloy. Dito po yun sa Corinto, 2